Lithuania, Sweden, Czech Republic, at Netherlands ay interesado sa pinakabagong bersyon ng Leopard tank. Grabe, astig! Ayon sa Hartpunk, ipinahayag ni State Secretary ng Germany sa Ministry of Defense na si Sim J. Moller, gusto nilang bilhin ang malupit na tank na ito. Pero, hawakan ang inyong mga upuan dahil mas lalong nakakainganyo ito. Gusto ng Berlin na ibenta ang mga tank na ito bilang bahagi ng isang kasunduan sa pagitan ng Germany at ng manufacturer na Krauss-Maffei-Wegmann. Sa katunayan, umorder na ang Germany ng 18 Leopard 2A8S upang palitan ang kanilang lumang Leopard 2A6S na ipinadala sa Ukraine. Pero ang pinakamahusay na parte ay maaaring madagdagan pa ang bilang ng mga tank sa kasunduan dahil hindi sapat ang kasalukuyang bilang para sa mga pangangailangan ng mga bansa. Grabe, ang daming gustong magkatang. Ngayon, isipin kung sakaling ang Philippine Army ay magkaroon din ng mga tank na ito. Ang mga benepisyo ay napakalaki. Unang-una, ang Leopard variant ay kilala sa kanyang matinding puwersa, advanced na teknolohiya, at matatag na pananggalang. Ito ay magpapalakas ng kakayahan ng Philippine Army sa pagdepensa at magbibigay ng malakas na hadlang laban sa posibleng banta. Kapag may Leopard tank sa kanilang armas, talagang katatakutan ng Philippine Army. Pero hindi lang doon nagtatapos ang mga benepisyo. Ang pagbili ng mga tank na ito ay magpapalakas din sa industriya ng depensa ng bansa at magdudulot ng oportunidad para sa mga lokal na supplier at manufacturer. Ito ay magpapalago ng ekonomiya, magbibigay ng trabaho, at magpapaunlad ng teknolohiya sa loob ng bansa. Talagang panalo sa lahat, kaya patuloy nating abangan ang kasexciting balita na ito at tingnan kung sasali ang Philippine Army sa Leopard Party. Ang mga benepisyo ay talagang makabago sa pagpapalakas ng kakayahan sa depensa at pagpapaunlad ng ekonomiya.